Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga mag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung pangalawang review natin. At dapat default versus JDoc. Pero bigyan natin ng konting twist to. Sa mga nag-aantay ng default versus JDoc, punta muna tayo ng bracket B. At ito yung battle nila Andros at Josh. So bago mag-umpisa tong battle na to, may binanggit si Tito Shernan na kasi hinahanap ko rin yung Friends versus Nad dito sa quarters ng bracket B, pero wala akong nakikita. Ang nakikita ko yung sa sunugan. So naglaban na pala sila before. Ngayon, bago tayo mag-start, sabi ni Tito Shernan is advancing na si Friends sa semis kasi hindi na nga daw sumipot or hindi pumunta si Nad. Okay? So hindi daw niya alam kung ano yung dahilan. Pero ayan, nag-proceed at nag-advance si Friends sa semis. At kung sino yung mananalo dito, yun yung mga kalaban ni Prince. Kaya naging exciting din to sa akin kasi yung sa bracket A, advancing na si Jabo. So, nagets niyo yung yung punto ko. Advancing na si Jabo. Dito naman sa bracket B, advancing na si Friends. So, parehas silang may sa both brackets meron ng waiting. So, sa tingin ko dapat unahin muna tong Andros versus Josh kasi wala nga tayong napanood na laban kay Friends eh. So, yun lang naman, perspective ko lang. Wala namang masama doon sa tingin ko. Ihuli natin yung default versus JDoc, okay? Pero ngayon, Andros versus Josh muna tayo. Ito, sa tingin ko, style clash. Pero hindi rin eh. Sa tingin ko, hindi rin to magiging style clash eh. Kasi kaya ni Andros magpatawa. Kaya ni Andros bumara. Kaya ni Andros magbigay ng mga 4-bar set, maayos na angulo at references. Si Josh naman, kaya din niya kaya rin niya technical. 'Di ba? Kaya rin ni Andros technical, kaya rin ni Josh ng comedy, si Andros ganun din. So hindi pala siya magiging style clash. Ang magiging battle dito is gaano sila ka-creative, gaano sila katalino sumilip ng butas para sa kalaban. Yun yung magiging question. So, yun, wag na natin patagalin. Andros versus Josh. Okay? Hindi niya mauna. Si Andros. Pakinggan natin, Andros. Yo, pulo. Game. Yo. Tangina kuya. Inconsistent ka sa rules na in-announce mo. Yung video, ilang beses kong ni-replay. Sabi mo sa pulo, walang madadamay na bata. Tas kalaban ko, bata ni DJ. Bata ni DJ, tangina. Kalaban ko, bata ni DJ. Kasi tingin mo ba sa akin, weak? Meron na akong nahahalata. Magbibigay ka ng kabib, yun pang walang mangata, walang pangata. Kasi huwag ka mag-alala kuya, salamat. Di ko nahayaan ikay mabitin pa. Malalaglag to kaagad na parang mga ngipin niya. Kasi yung angas nito, Scoopy. Kala mo papalag. Pagharapan naman na, nagiging nad na yung bayag. Pasensya kung singikli ng short ni Gio. Kaya umayos ka bungi. Kasi kahit gayahin yung victorious, defeated kang uuwi.
Tangina, Andros, ang hina naman ng sinambit mo. O bakit? Sinabi ko bang may malakas sa mga binanggit ko? Pinalawak mo yung samahan, daming pinasok na bago. Kaso lang sa salaan, daming lumusot na gago. Mga napuri lang ng konti, abot agad sa ulo yabang. Yung binabastos ninyong pader, never naman kayo na naging harang. Pero ating balikan tong hinaing malatapang, di ko maintindihan paano to naging makata. Kala ko dahil sa paglinya, tong si Gago, maraming nabigti. Yung pala tila, sirang piano yung ngipin pag ngumiti. Tila sirang piano yung ngipin pag ngumiti. Tapos sabi niya kay Josh, sabi niya, Iwangbo, Josh versus Josh, alam mo pinagkaiba natin? Ako pinapakain na ng musika, habang musika sa'yo ang kumakain. Ha? Kuya, pwede ko bang masapak to? Pinapakain ka ng musika? Kaya pala, ang payat mo. Tangina na ito ni Gago. Alam mo, minsan, ang tanga mo rin. Di ka pinapakain ng musika porkit naranasan mo mangaroling. Porkit naranasan mo mangaroling. Tsaka, hoy, di ko na kailangan pa ng tirang magarbo. Madali kang matalo, masawi, malampaso. Kaya mabisi sa negosyo, pamilya, trabaho, mga linyang panggago, kayang sumawi, kayang manggapi ng bastardo. At talo ka agad kung walang linya mabigat. At kung sakali mang mayroon, pasensyahan sa ribat. Time na ba? Pakinggan natin, Josh. Okay. Litaw yung ano, men. Litaw yung mga starters ni Andros dito. Tayo na mahalagang battle to. Quarters to eh. So, sa tingin ko, malaking epekto yon sa overall performance. Tapos, hindi nakuha ni Andros yung momentum niya dito Although effective yung yung pinapakain ng musika, porket naranasan mo mga ruling, okay yon. Okay na linya yon. Pero I think ayun lang yung yun lang yung pinakamalakas na line ni Andros dito. So, itong round 1 ni Andros, beatable to, guys. Kung malinis maitatawid ni Josh yung buong round niya, tain na, feeling ko makukuha ni Josh to. Pero sa ngayon, ang pinaka-komento ko lang doon, sa round 1 ni Andros, may mga stutter, halatang halata yung mga stutter, hindi niya nakuha yung momentum, tapos isa lang yung okay na linya niya para sa akin. Okay? Tapos the rest, kumbaga hindi na ganun ka-epektibo. Gets? Okay. Round 1 ni Josh, pakinggan natin. Ha, mga banat niya ang low, puta di man lang nag-increase. Oo, bata ako ng DJ, kaya yung scratch ko pang Supreme Piece. Okay. Tingnan mo. Oh, bago ako simulan ng round 1, bari mo yung mukha mo. Pag suot mo pa rin yan ng round 2, talo ka na. Hindi namin tinitolerate yung mga ganyan pagmumukha dito Sa akin ka tumingin, round ko to, wag mo ko bastusin. Game! Game! Now, pangalawang kalaban ko sa bracket. Mantra na naman dito. Pangalan nito ay Andros na wala mga bar na pulido, laking baseko kaya street life. Kaya ano ba naging paborito? Basta itong galing squatter, di magmamater, wala makukuwang titulo yan dito. Pero freestyle king daw kuno. Pero yan ay di katagalan. Mga bentang lines niyan, upod oo di yan kamahalan. Madali ka lang nasulatan, kaya't perform ng agaran. Sa'yo ako pinagre-report draws, kaya ka nga binabasahan. Kaya dapat di ka nalang tumuloy, sir. Mas mabuti at maigi kung piniling umatras. Ni hindi kita kaantas. Guru ka pero kagrupo mo di man lang nakapasa sa klas. Kadiri yung Okay. tas, maghanap ka ng kapayapaan. Pero sige, pagbibigyan ko pa. Kahit mukhang bibigay ka na. Itong mantra ang bibigyan ng peace, so mantra talaga. Kasi ano ba akala mo? Porkit madami kayo sa bracket, malaki na pag-asa nyo manalo. Asa kayo gago, tandaan yung sugal tong pinasok nyo, mataas pa din tsansa na matalo sa kabilang bracket. Nice. Mantra. Puta, laking pabor na nga. Kaso di yan uubra. Kundi lang kupal yung RDB, ikaw na huling itutumba kasi si Baltz, binadibag na ni Prince. Si Luminous, well, hindi ko lang puta. Nakalusot si J-Doc kasi malaki butas ng karayom yung binigay ni Kuya. Kaya shoutout sa'yo, Al James Victorious. Yung katangahan mo lantad, talagang sinagad-sagad. Sa Viva Max ka nagtatrabaho pero di ka marunong maggubad. Kaya itong mga... Okay. Kapoy simot, chinani-chani ko. Binali-bali ko, mga Ayos yung RD Victorious
Okay, okay yun. Di ba Max ka nagtatrabaho ha, pero di ka marunong maggubad kaya itong mga mantra boys simot. Chinani-chani ko. Binali-bali ko, mga nag-aastang dragon daw. Oo, kasi ubus na lahi nyo. Kaya ikaw, ubus na lahi nyo at shit. Oh, ginaya lang kita. Tanga magkabisa. Pero intindihin nyo na, mahirap talaga kabisaduhin sulat ng iba kasi donor ka. Tapos nag-aastang big fish pa yan. Eh puro peke pinapakita. Anong akala nyo? Tunay yan? O tunay yan? Ginto sa underground. Eh puta nangingitim ka nga. Ini-stream ka pa. Akala ko okay na ginagawa mo kuya. Puta magnet lang pala. O baka mag-rebat sabihin na naman. O di ako gold. Si Diamante ako. Miki ng ina mo. Eh ang labo ng atake oh. O tatanungin ko sila ha. Payag kayo guys, ginto kulay ng Diamante no? Likas pang gagago ko at alam mong wala akong katulad. Ako yung barumbado mong estudyanteng magiging sakit ng iyong utak. Palaging magulo sa klase kapag ikaw ay nag-uulat. Kaya di ko na din ikinagulat na maging iyong tagabuhat. At isa sa mga maatasang maging tagabura ng iyong sulat. Okay. Kanya yun. Kanya yun. Malinis, isa-isay natin ha. Malinis, effective, pumupuntos, maganda yung construction ni Josh dito sa round 1 niya and direkta lahat para kay Andros. Ganda nun. Umpisa pa lang ng ng round 1 niya yung hubar mo yung mukha mo, hindi namin tinotolerate yan. Pagsuot mo pa yan sa round 2, talo ka na. Diba? Nakuha niya agad yung nakuha niya kaagad yung tenga ng crowd, yung momentum. Yan, pagpasok niya sa sulat niya, pag-perform niya sa pinakasulat niya, maganda pa rin. Yung iniisa-isa yung mga mantra, si RD Victorious, si Baltz, si J-Doc. 'Di ba? Ang ganda nung mga transitions ni Josh dito. Tapos hindi lang 'yun Hindi lang 'yun yung mapapansin mo sa sulat ni Josh. Effective at ang creative niya doon. Kung paano niya hinimay yung bawat punto, kung paano niya nilatag yung mga sulat at mga references, kung paano niya ginawa ng mga punchline, kung paano niya di-deliver yung bawat lines. Diba? Ang creative nun. So, sa tingin ko, malinaw na yung round 1, makuha ni Josh yun. 9-7. Round 2. Natin, Andros. Yo, bago ako magsimula, if that's fine, tangina ng round 1 nito, walang punchline. Tangina mo, gahin lang banat mo, di mo ako masisilat. Ang tagal, chinarge ng battery, isa lang naisip mong rebat. Tangina na yun ni gago. Sinita mo pa si Lux, kala mo yung linya sasap. Kaya pala nag-iba ng angulo. 'Di ba? Nag-angulo. Pag after ni Andros bumanat sa round 1, nag-iba ng angulo, 'di ba? Nalobat pala. Silat, ang tagal, chinarge ng battery, isa lang naisip mong rebat. Tangina na yun ni gago. Sinita mo pa si Lux, kala mo yung linya sasapak yun. Kundi siya lumusot sa class, antayin mong ako humarap doon. Sus, nakakapag-rebat lang naman yan si Andros kasi may baon niyang pre-med. Eh ba't pag hinahamon ko kayo freestyle dito, tahimik kayo sa gilid? Sabi nito kay Pacjan, galingan mong tsungupa pag sinabi kong luhod. Wow, orig! Galing luminya ni Lipong. Ulitin mo dito yan, na mabugbog ka nung Kailong. Na mabugbog ka ni Kailong. Tangina neto ni Repa, nagnanakaw ng linya para makakuha ng limelight. Kung sino pa yung walang ngipin, siya pa mahilig mag-line bite. Line bite. Siya pa maghilig na... Pero alam nyo ba, gangster to. Bawal yan mainsulto. Matitigan mo lang saglit, magre-report agad kay Tulbo. J-Doc versus RD Vic sa mga nanood ng live. Ang ingay nila ni Critical. Talagang mapapansin yung dalawa. Nung live, umaawat lang kayo nung kwentuhan na, sasapakin nyo na. Nung kwentuhan, sasapakin nyo na. Tangina, siga pala to si Dudong. Yung kamao daw sa mukha lalapat. Nagwawala-wala pa si Tarantado porkit alam niyang may aawat. Kung umasta bakal, yung tigas naman pang stick bread. Hoy, yung angas mo scripted. Wala kang street cred kasi pag may tumawag ng papalag, bigla kang nagkakaroon ng stiff neck. Kasi matapang yan at likas na siya ay may tira daw. Pero kay Abel na nigas doong siya ay ginalaw. Hindi takot,
Papalag, may sungay na putbuntot pero lambot nung naharap sa tunay na nanununtok. Sa tunay na nanununtok, kaya hindi ka matapang tarantado. Meron ka lang saltik. Aawatin niya daw yung Ukraine tsaka Russia gamit yung sumpak niyang may paltik. Tsaka ba't ba sama kayo lang sama ni Critical? Tangina para, sama-sama kayo si Critical, papainom tsaka Zumba. Noong nandun tayo sa bar ni J. Reggie, para kayong si Timon tsaka Pumba. Di ba sabi mo, tatalunin mo yung teacher? Eh ba't ang hina ng atake mo kung sisigaw-sigaw ka lang dito, Tiger? Lumabas ka sa klasiko. Tiger. Okay. Gets. Yung nag-trend dati na ang tawag niya dun sa, tama ba ako? Yung tawag niya dun sa teacher na Tiger. Yun eh. Okay, tangina mahirap yung round 2 kasi pag ganun no. Kumbaga, makukuha ni Andros yung momentum, mawawala, aangat na naman, mawawala. So, ganun, wavy yung graph ng round 2 ni Andros. So, kung yung itsura ng graph niya, sorry. Yung round 1 ni Andros, kung tatanungin nyo kung ano itsura ng graph nun, putol-putol. Straight line siya, pero may mga dot, tapos, basta putol-putol yung broken lines. Broken lines yung niya. Yung visual niya. Yung round 2 naman, ang pinaka-visual naman ng round 2 ni Andros, wavy. So, aangat, bababa. So, umangat o nakuha ni Andros yung momentum sa rebat, yes. Tapos nawala. Tapos kumuha ulit ng momentum sa mga jokes. Tapos nawala na naman. 'Di ba? So ganon. So questionable yung round 2 ni Andros para sa akin. Although mas malinis to, 'di ba? Unlike sa round 1 na putol-putol ngayon, mas malinis tong round 2. Pero big question kung paano natin i-scorean to. So, sa tingin ko, kailangan muna natin pakinggan yung round 2 ni Josh bago natin hatulan tong round 2 ni Andros. Game. Game. Mga baon mong linya, puro expired na nga. Siya daw yung haharap sa class, tangina mo, retired ka na. Gago to. Game! Itong panistater, pumapalag pa. Kaso mga bara niya lame. Kaya wala ka mag-gain. Sablay mga aim. Putol-putol linyang itinatawid na parang pedestrian lane. Kaya seryoso. Gagi. Ba't ganun? Parehas. Ito yung round 1 ni Andros, putol-putol yun. Ang komento ko doon, broken lines yung niya, yung graph niya or yung visual niya. Tapos ngayon, round 2 ni Josh, angulo niya kay Andros, putol-putol na linya, tapos pedestrian lane. Tangina, halos parehas kami nang naisip ng doon, simile. Wow. Tingin nyo kaya na itong pumili mga bara niya lame. Kaya wala ka mag-gain. Sablay mga aim. Putol-putol linyang itinatawid na parang pedestrian lane. Kaya seryoso. Tingin nyo kaya na itong pumalagsain sa panitikan. Yung pangit na yan. Pis lalampasan. O bakit naman? Wala nga yung solid line. Pwedeng-pwede yan overtaken. O bakit sana yung bar? Nice. Hindi nyo pa ba nahalata ko? Sineseminar ko lang yung katapat ko na non-pro. Kung gusto mo kung sagasaan, magpakita ka ng bago. Example, yung mga bako dyan sa mukha mo, palagyan mo na ng spalto. O baka galit ka na yan. Ako'y concern lang naman. At least pag nagka-spalto na, edi smooth na yung run. Yan. Nice. Yan. Hindi yung feeling heavy gat ka na, sir. Nagmumukha kang cancer. Isipin mo, teacher ka, pero lisensya mo is student license. Bobong to. Kaya sa mga di nakakakilala, siya po si Andros. Pinakadakilang buraot dito. Tapos sumaas ng bandido. Batukan ka lang iho, yan ang nasagap kong info. Tagabuwat lang to ni Shernan, kaya pinagpuluto ni Tito. Oo, buraut yan. Ganitong tao yung uri ng taga-ubos ng handa. Taga-subo ng bakla. Nakakasakay ka na sa 4 wheels ni J-Ray ha, pero ba't wala kang 3 rounds na maganda? Kaya tanda. Magbago ka na. Napakapangit mong tignan.
Kalait-lait man. Pag nalamang may birthday sa kapitbahay, tsaka nasusoli yung pinggan. Kupal! Kupal! Yung ganyang astahan. Kaya sa akin, di ka makakapag-rebat. Ganyang ugali yung gaspang. Tsaka bakit ka pa proud? Pero di mo ako kapitbahay, Dros, ha? Wala ka may babalik na round kasi tanginang yan. Yeah! Ano yan? Walang tangali yan starter pack. Talagang nakabantay. Grabe naman, bay. Pag-uwi pa, magdadabog. Pagpansit at isang sangay lang nabigay. Tapos lakas ng loob mo sabihin may ambag ka dito. Kaya ang dami mong favor. Nag-aangad pa ng payroll. Sa galawan mo pa lang, alam na namin you bring natin to the table. Kaya sabi ko sa'yo nung round 1, kumpare mo yung mukha mo. Ngayon di mo pa rin inubad. Talo ka na. Oh, walang rhyme. Kaya di kayo na-satisfied. Oh, walang tugma pero alam nyo may madi-disqualified. Time! Pano? Tayo mo din ba? Pakinggan natin. Okay. Tangina, mahirap yung round 2. Mahirap yung round 2. Ay, round 2. Tangina. Mahirap yung round 2 pero siguro preference na lang. Preference ko. Mahirap yung round 2 pero sa tingin ko edge para kay Josh. So bakit? Sobrang simple lang kung bakit nakuha ni Josh yung yung round na to para sa akin. Kung paano nakuha ni Josh yung boto ko. So simple lang. Tumapat yung round 2 ni Andros, tumapat yung round 2 ni Josh doon sa mga starter ni Andros sa round 1. Ganun lang kasimple. Kumbaga, hindi ko sure kung binaliktad ba ni Josh yung mga rounds niya. Nung nalaman niyang may mga starter si Andros doon sa round 1. Hindi ko alam kung binaliktad niya ba yun. Pero, kung binabaliktad niya yun, bakit hindi niya inispit yung round 2 niya dun sa round 1 na pwedeng maging panapat dahil nga dun sa mga starter ni Andros. Gets nyo? Pero okay, going back, what's done is done. Ando na tayo sa ito na yung round 1 Ito na. So, ito na yung round 1, tapos na natin yung hatulan yon. Punta na tayo sa round 2. At para sa akin, yung round 2 kasi ni Andros, yung round 2 ni Josh, sorry. Yung round 2 ni Josh, tumapat dun sa round 1 starters ni Andros. Yung line ni Josh na puro ka starter, putol-putol yung mga linya mo, 'di ba? Broken lines. Na-predict niya na siguro or napag-aralan ni Andros ay napag-aralan ni Josh si Andros ng mabuti. Na siguro pinanood niya yung mga rounds niya at siguro lahat ng napanood niyang rounds or battles ni Andros may mga starter, kaya naisip niya na magbigay ng ganong linya, maglatag ng ganong linya, baka sakali or handa lang, 'di ba? Baka sakaling kung mag-starter man, ito sakto to, 'di ba? So ganun yung mga question. So isa 'yon sa mga dahilan or yun yung dahilan kung bakit para sa akin konting edge para kay Josh. Una, linis ng performance. Pangalawa, na-predict niya na magkakaroon ng starter si Andros, na para sa akin siguro sobrang napag-aralan na ni Josh si Andros kung paano mag-deliver, 'di ba? Ano pa, mas effective yung mga simile metaphors ni Josh para kay Andros. Maraming nilamang si Josh dito. Unlike kay Andros na wavy yung performance, na kumbaga makukuha niya yung momentum, mawala. Kay Andros, kay Josh hindi Kay Josh hindi. Makukuha niya yung momentum, siguro magiging flat at some point, pero pataas pa rin. 'Di ba? Kumbaga, pataas yung performance, tapos babagal, tapos aangat ulit. So, ganun. Iba yung wavelength, iba yung
structure or visual ng graph ng dalawang MC. Okay? So, 1 and 2 para sa akin. Nakuha ni Josh yun. Parehas 9 puntos ang ibibigay ko na score. Kay Andros, although malinis niyang naitawid yung round 2, pero sa tingin ko, na-corner talaga siya dito ni Josh eh. Okay? So, 9-7 sa round 1, 9-8 sa round 2. Sobrang dikit lang. Konting edge lang para kay Josh. So, that's 18 to 15. Round 3, magiging crucial to. Pakinggan natin. Yo, time. Tangina, di mo gugustuhin pag mapikon talaga to. Walang solid na lies o overtake ka, kariton lang dala mo. Kariton lang dala mo. Tangina ni... Ayan, maganda yun. Maganda yung linya ni Josh about dun eh. Sa overtake ka, walang solid na line. Tapos overtake ka. Tapos ngayon, na-rebat. Okay, wasak yun. Eto ni pare, di mo gugustuhin pag mapikon talaga to. Walang solid na lies o overtake ka, kariton lang dala mo. Kariton lang dala mo. Tangina nito ni pare, di mo ko kayang wasakin. Oo, yung rounds mo parang plato, madali lang basagin. Tangina nito. Sa FB, hilig mong hamakin mga may profesyon. Keso sila limitado lang sa trabaho. At panis ka mo sa yung diskarte kasi ikaw ay walang amo. Ba't ba galit na galit ka sa mga nakapagtapos, ha? Ano ba kasalanan nila sa'yo, baluga? O baka inggit ka lang kasi may bagay sila na di mo makuha? Kasi mapadoktor, guro, abogado, pulis, inaaway ni kumpare. Kesyo kaya lang naman kayo nag-aral kasi kulang kayo sa diskarte. Pwes, sana si Lord matuon sa'yo konsentrasyon. Tas bigyan ka ng sakit na kailangan ng operasyon para pag magpakaawa sa doktor, na ikay pasyenteng dapat lapitan, sabay-sabay nilang sabihan ka ng kulang ka lang sa diskarte, kaibigan. Kasi diskarte o diploma, ano nga bang mas mabisa? Kanya-kanyang opinyon, hindi magkasundo yung diwa. Todo paliwanag yung mga sa atensyon na siban. Nagtatalo pa, pare-parehas lang gusto kumita. Basta ako sa kalsada, online, kumikita pati cellphone, pwede sa trabahong pawisan o sa opisinang di aircon. Tsaka ba't makikinig sa inyong pambobo na sermon kung diskarte at diploma ay pareho akong meron? Diskarte at diploma. Putang, yun yung pinakamabigat na linya ni Andros na napakinggan ko. Wow. Tangina. Ang ganda nun, no? Ang ganda ng latag niya. Kasi, una, diploma o diskarte. Kumbaga, dinidifferentiate niya. Pagdating sa dulo, pasigip na ng pasigip hanggang sa nag-meet na yung diploma at diskarte. Tapos, nasa isang tao lang pala yun, which is siya. Yeah, solid. Tsaka ba't makikinig sa inyong pambobo na sermon kung diskarte at diploma ay pareho akong meron? Kung diskarte at diploma ay pareho akong meron, pues laruin natin yung laro na palagi mong sinisingit para malaman nilang boka mo'y puro lamang katang isip. Ako kolehiyo, tinapos ko sa pagbebenta ng kung ano-ano. Trabaho dito, racket dyan. Kahit na hapong-hapo, ngayon may diploma, maliit na negosyo, matatag na trabaho. Napag-aaral si Bunso, bayad yung bills, nabibilan yung nanay ko ng mga gamit na bago. O ano, ba't tahimik ka? Ba't di ka agresibo ngayon, par? Ngayon mo iyabang diskarte mo sa may resibot na pundar. Aray. Sa may resibot na pundar kasi tatandaan mo, Josh. Ano man ginagawa mo para kumita, basta marangal yung paraan, mapanasa kalye, opisina, di dapat yan na pagtawanan. Time. Ay, mga bad pa natin. Okay. Tayo na, ewan ko kung mag-agree kayo dito, pero hindi, meron na. Gusto ko siyang sabihin, pero sa tingin ko, hindi, ito yung pinakamalakas na round ni Andros. No doubt, ito yung pinakamalakas na round, men. Hindi natin pwedeng itago sa all 3 rounds na napanood natin sa battle niya na to. Ito yung pinakamalakas. Ito yung pinakamalinis. Ito yung may pinakamabigat na punto. Actually, punto eh. Hindi siya punchline eh. Punto siya. About dun sa diskarte o diploma. 'Di ba? Something ganyan. Pero yun din yung naging butas ko sa performance niya.
nag-focus si Andros sa angulo na yon. In-stretch lang niya, 'di ba? In-stretch niya, ginawa niya ng iba't ibang story. Inuna niya muna ito, tapos unti-unting sumisikip, tapos nasa iisang tao lang pala, which is siya, 'di ba? Okay 'yon. Pero yun nga umiikot doon sa yung round 3, yun yung strongest round niya, pero nakita rin natin na umikot kasi sa umikot sa ganung ganung angulo lang Tapos syempre selfie bars pa siya, 'di ba? Pero sa tingin ko hindi naman siya ganun ka-cringe. Yung pagkaka-selfie bars niya hindi ganun ka-cringe. Crucial, sobrang crucial ng round 3. Bigyan niyo ako ng oras para i-absorb yung mga sinabi ni Andros doon. Although sa tingin ko pinakamalakas niya talaga 'yon. Pero bigyan niyo pa ako ng time. Pakinggan natin si Josh dito. Yung rebuttals ni Andros dito sa round 3, yun yung pinaka nag-open ng tenga sa lahat. After niya ng rebuttals, especially dun sa Kariton, overtake Kariton lang dala mo. Yun nakuha na niya kagad Tapos pagpasok niya or pag-spit niya dun sa pinakasulat niya sa handa niya para kay Josh, ang lakas nun. Kaya isa sa mga talaga to. Isa tong round na to sa pinakamalakas na round na napakinggan ko kay Andros. Round 3, last. Time. Ay, mga batman ka natin. Bigay mo, pre. Bakit na yun, nagdrama, tol, para sa sarili? Tumama sa akin. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo May pagka-selfie bars lang talaga. Yun yung risk doon. Selfie bars yung yung atake ni Josh ni Andros Yan, 'di ba? Sabi ni Josh, 'di ba, para sa sarili, hindi daw tumama sa kanya. Bigay mo, pre. Bakit na yun, nagdrama, tol, para sa sarili? Di man lang tumama sa akin. Lakas mo, pre. Game, round 3. Game! Amin na ako. Idol tong si Andros pagkat di niya tayo pag-beach. Kaso, nawala nang yung lahat nung marinig ko na yung bara niya kay Aboy na. Oo, mayaman siya kasi mga banat niya ay rich. Mga banat niya ay rich. Buti naabot mo pa. Sobrang mahihilap nun. Pinagmukha mo siyang mayaman, tangina, ang hirap nun. Pero kahit di mo namin ining mahirap ka, halata naman tayo sa estado ng buhay ng iba hindi makapantay. Suot pa lang kita naman nagmumukha ng bantay, oversized t-shirt tapos fitted pants. Nakalamputa naman, bay! Bisaya ka talaga, tol. Basta ang geng-geng tas ganyan. Abadros, masyado kang coops. Kahit nakapited ka na pants, sa akin makakatanggap ka ng loose. Hindi mo pormahan ng Diyos. Simple lang. Kaya bibigyan ka ng advice. Priceless pa yung price. Huwag ganyang passion yung sundin mo, sundin mo yung passion of the Christ. Kasi di ba gusto mo maging junior ni Sinyo? Kasi wig daw ng style. At pareho mahilig magpatawa. Ulul galawan mo pang bata. Nangangailangan pa ng JR, aba masyadong lakas tama. Hindi ka pwede maging siya kasi yon. Nagkasariling barto. Ikaw sa Baseco nakasilip sa barko. Ayun, naging established na yung pangalan. Ikaw naging estapador ng bangko. At higit sa lahat, naging multimillionaire yun. Nagmumulticab ka lang, tangina mo. Kaya naalala mo ba yung pagsita mo kay Sek? Sabi niya, ang layo-layo na nga ng grabe. Sa kapit, puta binitaw pa. Sa linya mong yun, alatadong di ka pa nahubog. Ni hindi ka makabubog, kaya yung crowd nakatulog. Yung pagkakapit, binitawan mo na ha, pero wala pa ding nakapulot. Kapit bumitaw. Halatang natagtag na. Yung pagkakapit, binitawan mo sa turna, kaya malalaglag ka. Tapos ito ba sinabi niyang malupit? Nag-reference siya ng Daysek. Kaso lintik, kasi pagtapos ng reference, biglang nag-joke. Puta ka urat, sablay ka maglahad. Si Sek yung dinaday-sek, pero ba't ikaw yung nagkaroon ng cut? Kaya sa mga pagpipilian, nice. Wala ka na sa choice. Kita niyong pinag-igihan, kaya hindi ito tatagos. Wala akong pagsisisihan, lahat tinodo ng lubos. Ngayon ikaw naman ang guguwitan. Yan ang karmang mula sa Diyos. At last, ikatlong mantrang malalaglag. Paano? Wala sa tono mag-spit.
Pero wag ka mag-alala, Dross. Ako na bahala kumuha ng trono sa Prince. Ay, palakpakan natin yung laban na yun. Mulo, rap battle. Okay. Round 3, bigyan natin kay Andros yun. Malinaw. Although, maganda pa rin yung ginawa ni Josh doon. Para sa akin, isang consistent na approach at na battle yung ginawa ni Josh. 1, 2, and 3, sobrang consistent. 'Di ba? Andun yung presence, andun yung delivery, andun yung mga punto, andun yung mga ang dami, 'di ba? Siksik yung siksik yung all 3 rounds ni Josh. 'Di ba? Yung mga patawa niya, yung entertainment niya, yung mga punchlines, haymakers, yung mga setups, lahat nandoon, makikita mo doon. So sa tingin ko, sobrang consistent ni Josh sa 1, 2, and 3. Hindi bumaba yung performance level, hindi tumaas. Kung ano yung pinakita ni Josh sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2, yun din yung pinakita niya sa round 3. Yung dami ng punchline, ganun din. 1, 2, and 3, halos magkaka-level lang din, magkaka-same ng count. Kaya, masasabi kong sobrang consistent talaga ni Andros. Pagdating sa rounds ni Andros, nalilito ako guys, sorry. Pagdating sa rounds ni Andros, 1 and 2, binigay natin kay Josh yun kasi sa 1, andun nga yung stutters niya, andun yung ineffective na angulo, 'di ba? Pagdating sa round 2 ni Andros, nakabawi kahit papaano. Nalinis yung naitawid, maganda yung approach, 'di ba? May rebuttals na pasok. Isa yun sa mga dahilan kung bakit umangat or humabol yung round 2 niya. Kasi yung round 2 binigay ko pa rin kay Josh Diba? Dumikit at di hamak na mas malakas yung round 2 kasi ni Andros compared sa round 1 niya. So 1 and 2 binigay ko na yun kay Josh. Pero sa dikit na scoring, that's 18 to 15. Up by 3 points lang. Pagdating sa round 3, bibigyan ko ng 10 points si Andros doon. At bumaba si Josh para sa akin. Bibigyan ko to ng 8 points. 'Di ba? Consistent yung approach ni Josh 1, 2 and 3. Pero sa tingin ko dun sa tapatan na yon, nagmukha siyang mahina 'Di ba? Ulitin ko lang bago tayo mag-proceed sa judgment, gusto kong iklaro sa inyo na hindi ako nagkamali sa mga sinasabi ko. Kasi baka masilip nyo na, akala ko ba 1, 2, and 3 consistent si Josh para sa'yo. So, 999 dapat. That's 27 points. Pero ang ginawa ko, 998 ang magiging final score ko para dito sa round 3. So, bakit? Sa tingin ko kasi, nagmukhang mahina talaga yung round 3 ni Josh dun sa round 3 ni Andros. 'Di ba? So sa tingin ko kailangan kong ibaba ng konti 'yon kasi 1 and 2 ni Josh para sa akin magka-level. Magkasing lakas 'yon. And kung iyon yung itatapat natin sa round 3 ni Josh, ni Andros, sa tingin ko mami-maintain ng 1 and 2 ni Josh yung 9 points. Kasi para sa akin palag 'yun Para sa akin pumalag 'yun. Pagdating sa round 3, medyo nakita natin na overpower or sabihin natin pwede nating bigyan ng mas mataas na puntos yung round 3 ni Andros. Pwede natin sabihin 11:9. Parang ganon. Para lang ma-visualize nyo na na sobrang lakas nung round 3 ni Andros. So yun, masyado na tayong lumayo. Nagustuhan ko lang din kasi yung rebuttals ni Josh dito na pa MMK mo, 'di ba? Pa MMK mo tawag dito. Nagdrama, selfie bars, 'di ba? Para sa sarili, hindi tumama sa kanya. May punto siya doon May punto siya doon. 'Di ba? Kaya nga kahit papaano ayoko siyang bigyan ng mas mababang score Hindi ko pa actually na-finalize. Gusto ko pang mag-isip. Gusto ko pang magbigay ng clarity, justification para sa sarili ko.
Hindi pa final yung 8 points. Okay, mag-alala. Gusto ko siyang bigyan ng ano eh. Guys, mahirap yung ano, mahirap mag-decide pag ganitong ang naglalaban kasi sa akin, guys, eto. Yung rebuttals ni Josh about dun sa pa-MK mo, nagdrama para sa sarili. Yun kasi yung komento ko sa ano, after ng round 3 ni Andros. Yun kasi yung komento ko eh. 'Di ba? Yun yung komento ko na na stretch, selfie bars, 'di ba? Yun yung ano, yun yung nagaano sa akin. Yun yung nagiging hindrance ko sa pag-vote talaga. Kanino ang round 3? Kanino ang round 3? 1 and 2 malinaw, Josh shoot para sa akin. Pero ang round 3, kanino natin ibibigay? Tabla natin kasi mahirap. I-Josh natin kasi maganda yung pagkaka-rebuttals niya. I-Andros ba natin kasi naging creative siya? 'Di ba? Yun yung question. Pero sige, mahaba tayo dito kapag inano pa natin. Hahaba lang eh. Hahaba lang. Sige. All 3 rounds, Josh. So, para sa akin, mas natripan ko yung performance ni Josh. Mas malinis. Props sa rebuttals ni Andros, guys. Gusto kong bigyan ng props si Andros sa mga rebuttals niya. Maganda yon, effective yon. Round 3, dapat sa kanya na. Pero sa tingin ko, enough yung sinabi ni Josh na sobrang simpleng rebuttal na na pa MMK, pa selfie bars, no, na walang tumama sa kanya, 'di ba? So sa tingin ko enough yun eh. Nahirapan ako mag-decide kasi hindi ko alam kung itatabla ko ba siya or ibibigay kay Andros. Or ibibigay kay, 'di ba? Yung thinking ko, pwede kasing kay Andros 'yun, pwedeng kay Josh din, or pwedeng tabla. Pero 'yun, para sa akin nanaig yung simpleng rebuttals ni Josh para mabigay sa kanya to all 3 rounds. So 'yun. 999, that's 27 points for Josh. Kay Andros naman 77 and 8. So that's 22. So 'yun, 27 to 22. Tangina, ito ata yung pinaka mali na na decision natin. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito. Sige, tignan natin. Tilig, Tito Lee, si Black Manila, yeah! At ang boto ng Horado, 2-1 para kay Andros. Yeah! Tangina, 2-1. O, diba? 2-1. 2-1 Andros. Either way, no? Sobrang either way. Pero para sa akin, nakuha ni Josh yun. Josh, man, props sa'yo. Hats off, respect. Para sa akin, ikaw panalo dito. So, pero, syempre, congrats pa rin kay Andros. Diba? Pero para sa akin, Josh yun. So, shoutout ko lang yun. Silip ko sa branded. Shoutout sa kay Boss Paul Labas Puwet. Pinoto ko si Andros. Congrats kay Agos. Pinoto ko si Andros. Round 1, malinaw kay Josh yun kasi mas malinis yung round. Yeah. Mas maganda, mas lumanding yung fans ni Josh. Sa round 2, malinaw kay Andros yun. Pivot pa lang, pasok na. Saka yung round 3, siguro naunahan ni Andros si Josh ng sa sulat, kumbaga yung sasabihin ni Josh. Oh? Binoto ko si Andros. Para sa akin, round 1 ay yun. Round 2, malakas yung round 2 ni Josh, pero ang lakas din ng Rebuttals. ni Andros ng round 2. Tapos round 3, para sa akin malinaw din kay Andros kasi yung angle niya sobrang kailangan yung kung mag-round 3 dapat si Josh kailangan matumpasan yung ganung. Okay. Sobrang linis nung pagkakagawa niya. Yun. Tsaka
full na sa full para sa 2-1 kay Andros. Ilaya. Mm. Binote ako lang isang moto kay Josh. Mm. Para sa akin kasi pag tournament dapat nandyan yung performance na malinis. Yes. Yung angles, yung bars, lahat para complete package. So yung round 1 binigay ko kay Josh. Yes. Kasi malakas yung kay Andros ng round 1 kaso yun na stutter. Mm. Tapos round 2 binigay ko pa rin kay Josh. Mm. Yung pinakamalakas na round niya para sa akin. Mm. Yung kay Andros ang ganda sana kaso may Ilaya pa. Ilaya 1 and 2. Tangina. Josh, 'di ba? May kaparehas na naman tayo. So I don't know kung yung round 3 ibibigay niya kay Andros, pero pakinggan natin si Ilaya dito. mga yun nga, putol-putol yung linya niya. Yung round 3 kay Andros Mm. kahit na rebat niya. Oo. Pero binilang ko 1-2 kay Josh. Pero round 3 kay Andros. So binoto ko si Josh. Shoutout pa rin kay Andros. O yun, so 1 and 2 kaparehas natin si Ilaya doon na tama naman yung pinupunto ni Ilaya sa 1 and 2 kung bakit niya binigay kay Josh. Yun din yung gusto kong yun din yung sinabi ko at yun yung mga gusto kong ipunto. Pero round 3 binigay na ni Ilaya kay Andros yun. Pero sa akin, pero nabanggit pa rin ni Ilaya yung yung kahit na nirebat, 'di ba? Para sa akin sumakto kasi, sobrang sumakto lahat after ng round 3 ni Andros, nag-comment ako or hinatulan ko kaagad ng selfie version, something ganyan. Pero pagdating natin sa round 3 ni Josh, yun din yung sinabi niya. 'Di ba? Yun din sinabi niya na na selfie bars, walang tumama sa kanya, na-stretch yung angulo, something ganyan. So sobrang sumakto. So ang ibig kong i-point out sa inyo na opinion ko yung sinabi ko kanina, tas narinig ko naman sa mismong bumabattle kalaban niya. So sa tingin ko ang laking impact lang nun. So ayun, kaya binigay ko pa rin all 3 rounds kay Josh. Pero props kay Andros, na respeto, syempre congrats. Pero ayun, tapos naman na tong battle na to. Pero Josh, man, na solid ka dito. Sa'yo to para sa akin. Okay? So, ayun. Isang battle na lang yung re-reviewin natin para sa quarterfinals. Then, proceed na tayo sa semis. Default versus J-Doc ang next natin. Pero, sa tingin ko, pahinga na ako ngayon. May pasok pa bukas. At kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.